excited na naman yung mga kalaban ni Vice President. Magkakaroon na naman sila ng opportunity na makapag-file ng impeachment complaint sa February 26. Di ba? Hindi na yata makatulog yung iba. Kasama na yung ating pamahalaan kahit anong sabihin ni Marcos. Marcos, you will be a hypocrite. Ikaw ay isang huwad kung sasabihin mong hindi ka makikialam at wala kang kinalaman sa mangyayaring impeachment ni Vice President. Alam naman namin kung gaano ang galit mo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President. Kasi kung wala si Vice President, hindi mangyayaring pag-uungkat na ito ng mga pagnanakaw, katarantaduhan at abuso ng gobyerno. Hindi. Kung wala si Sara Duterte, wala yung mga Duterte, hindi mangyayari yan. Alam mo yung pagkakamali nyo sa paninira nyo sa mga Duterte, malayo sa katotohanan yung sinasabi nyo. Malayo sa katotohanan. Yung sinasabi nyo kasi, hindi akma sa ugali ng Duterte. Kaya dumarami lang lalo ang mga Duterte supporters at kaya lalo kaming nagiging matigas ang ulo na kahit anong sabihin ninyo, kahit anong insulto ang gawin ninyo at kahit anong imbento ng kasinungalingan ang sabihin ninyo, hindi kami naniniwala dahil nakikita namin ang pag-uugali nila doon sa akusasyon na ginagawa ninyo. Malayong malayo, mas malapit sa inyo yung mga inaakusa laban sa kanila. Yun ang problema ninyo. Sasabihin nyo mga bobo kami ang pinakamatalinong mga nilalang, yung mga DDS dito sa Pilipinas. Bakit? Nakikita namin lahat. Hindi kami basta-basta pumili lang na magiging Duterte kami dahil gusto lang namin. Hindi. Nakita namin, naramdaman namin kung paano sila mamahala. Davao na lang, kahit gaano yung sira nyo sa Davao, kahit anong propaganda nyo sa Davao, mga taga Davao na mismo ang nagsasabi na maganda ang kanilang syudad kaysa sa kahit na anong syudad dito sa Pilipinas. Oh. Mga taga Davao na mismo at yung mga bumibisita sa Davao, sila na mismo ang nagsasabi. Oh. That Davao is a safe city and it is developing and it is highly urbanized. Oh. Di ba? Kung yung mga lugar ninyo, Marcos, Romualdez, hindi nyo nga mapa-improve, paano pa yung buong Pilipinas? Kaya kung ano man ang sinasabi nyo, mga magnanakaw sila, sa inyo dapat yun, kasi sila kung nagnakaw yan, hindi gaganyan ang Davao. Mula 1987 hanggang ngayon, kaliit lang na panahon yun. Para magganyan yung Davao. Oh, di ba? Kung mga magnanakaw yung mga yan, yung mga sinasabi nyo, nagnanakaw si Sara, baka kayo mga magnanakaw talaga. Di ba? Ang layo Kaya hindi nyo kami mapaniwala at hindi nyo kami makumbinsi na maniwala sa inyo at kumampi sa inyo. Ito, mag-i-impeachment na naman. Magkakaroon na naman kayo ng pagkakataon na ilabas sa mga dyaryo, TV, hearing, yung mga kung ano-anong invento nyong kwento. Sige, dagdagan nyo lang. Kasi sa amin, kumbinsido kami. Ang makakapagpakulong lang sa inyo, Sara Duterte. Sigurado yan. Kaya sa 2028, pag siya na yung Pangulo, pinakaunang araw pa lang, kaming lahat magsasabi na, ikulong na yan. Sayang ang bayot! Kasamang ikukulong yan, pati yung nanay niyang wakwak. Pero bungi. Ayon sa ating puting kabayot, gusto daw ng Office of the President na i-launch ang CBRT, ang Cebu Bus Rapid Transit, sa January 18. Dapat kasi na-launch na ito noong November 5, 2025, kaya lang hindi natuloy. Ngayon, gusto ng Office of the President na i-launch ito kasabay ng pagdiriwang ng mga taga Cebu ng sinulog. Kasi daw maraming tao.
Oh. Ang problema, umaayaw yung local government units ng Cebu. Kasi nga naman, it is a religious festival. Hindi dapat haluan ng politika. Oh. Na-pressure ngayon yung mga taga-DOTR sa Office of the President. Dahil talagang kating-kati ang Office of the President na gawin ito sa January 18. Abangan! Kung ito ay mangyayari o hindi. Pero sa aking palagay, parang trip-trip na lang ito, no? Hindi na ito tama, di ba? Mahirap talaga kung meron kang Pangulo na negative 3 sa survey na gustong magpakita na meron pa ring mga tao sa kanyang mga activities. Mahirap yung ganun, no? Parang pinagtritripan na lang yung Pilipinas. Kasi gusto niya maraming tao sa launching at para sigurado siya na maraming tao, dapat sinulog.